Mabuti naman at nagpakita ka. Ngayon, mag-usap tayo. Mag-usap? Hangal, bakit ako makikipag-usap sa isang mahinang nilalang na katulad mo? Ibalik mo si Amara sa pamilya niya. Hangal, anong karapatan mo na utusan ako? Alam mo ba kung sino ako? No. Ikaw si Bungis-ngis. Isang naibang uri ng maligno at kampo ng Diablo. Tumpak, tanda. At alam mo na rin siguro kung bakit ako nagpakita sa'yo. Dahil ihahatid na kita sa impyerno. Wala ka nang magagawa. Hindi mo magagamit ang kapangyarihan mo sa akin. Kahit walang silbihan. Naisahan mo lang ako noon dahil sumalip ako sa mahinang katawan ng tao. Ngunit ngayon, ako naman. Tatapusin na kita. Katapusan mo na, inutil na albularyo. Umangat ako sa lupa. Tapos ka na! Anong sinasabi mo? Patay na si Tandang Goryo? Oo, Tay. Natagpuan siya sa may kakahuyan na bali-bali ang katawan. Halos madurog lahat. Pati ang kanyang ulo. Paano? Sinong may gawa? Sinong walang pusong pumatay sa kanya? Yan nga rin ho ang tanong ng mga tao. Wala silang maisip na maaaring gumawa nun kay Tandang Goryo. Ay, Rodilyn. Tay, bakit ho? Hindi kaya may kaugnayan sa nangyayari kay Amara ang pagkamatay niya? Ano ho? Hindi kayang malignong sumanib sa kaibigan mo ang pumatay sa albularyo? Lolo, kinalulungkot namin ang nangyari sa lolo mo, Ronnie. Mang Julio. Kami man ay labis na nabigla sa nangyari. Kausap pa lang namin sa kagabi. At hindi ko iniisip na yun ang huling magiging pag-uusap namin. Kawawa naman ang lolo ko. Oh, Pinatay sila kung sino bang walang pusong mamamatay tao na yun. Di na sinaawa sa lolo ko. Kung sino man siya, sana magbayad siya sa kanyang ginawa. Multuhin sana siya ng lolo ko at hindi patahimikin. Marami rin ang nagdadadamhati
sa pagkawala ng matanda. Ibig sabihin, may mga nagmamahal sa kanya. Napakagandang tingnan. Para akong kinikiniti sa nakikita ko. Masaya ako kapag nakikita ko ang mga tao na naghihirap at nagtatanamati. Ang aking panahon, nagising na siya. Buhat sa matagal na pagkakahimbing. Napakaganda ng ating panauhin. Nasaan ako? Narito ka sa aming daigdig, babae. Ha? Hindi. Lumayo ka! Lumayo ka! Masanay ka na, babae. Dahil habang panahon, kami na ang makakasama mo at hindi ka na makababalik pa sa daigdig ninyo. Ilalagay kong katawan ng saging na ito dito sa may ibaba ng hagdan, katulad ng bili ni Tandang Goryo. Ngayon, ang kandila, sisindihan ko. At ipapatong ko sa katawan ng saging na ito. Usal ako ng panalangin at saka tatawagin ang pangalan ng apo ko. Sana nga tamang sinabi ni Tandang Goryo na maririnig ni Amarang ang aming tinig mula sa kanyang kinalalagyan at magiging daano pang matuntunyang lugar na ito. Tatawagin ko si Linda. Kailangan kaming dalawang gumawa nito. At sana magtagumpay kami ng asawa ko. Apo, gumising ka. Apo, Lolo? tulungan mo sila. Kunin mo yun at ibigay mo sa kanila. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Kailangan mong magmadali bago maging huli ang lahat. Bilisan mo, Apo. Bilisan mo. Lolo, sandali. Huwag ka munang umalis. Lolo! 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 Panaginip? Napanaginipan ko si Lolo. At may sinasabi siya. Itinuturo niya ang maliit na kahon. Anong ibig sabihin ng panaginip na yun? May gusto ba siyang ipahiwatig sa akin? Ang maliit na kahon. Titingnan ko. Baka sakali. Malaman ko kung ano ibig ipakahulugan ng panaginip ko. Julia,
Kanina pa tayo. Ginawa na natin ang bili ni Tandang Goryo. Pero wala namang nangyayari. Linda, baka may mali sa ginagawa natin. Anong mali? Lahat naman ng sinabi niya ginawa natin. Nagdasal tayo. Nagtirik tayo ng kandila sa ibabaw ng katawan ng saging na ito. At tinawag natin ang pangalan ni Amara na maraming beses. Pero wala Hindi kaya malayong-malayo ng apo natin. At hindi na niya tayo naririnig. Baka yun ang dahilan, Linda. Hindi. Gawin uli natin. Maririnig tayo ni Amara. Ulitin natin, Julio. Kailangan makabalik si Amara sa atin. Ayoko mawala ang ating apo. Sige na, Julio. Ulitin natin. Sige. Gawin ulit natin. At sana, sa pagkakataong ito, magtagumpay na tayo. Ayokong mawala si Amara. Ayoko. Ano ba kasing laman ng maliit na kahon na to? Ha? Maliit na libro? At ano tong parang likido na nakalagay sa botelya? Ginagamit ba ito ni Lolo? Ang maliit na libro. Babasahin ko. Baka sakali. Narito ang kahulugan ng panaginip ko. Tanggapin mo na ang kapalaran mo, babae. Wala ka nang magagawa. Wala nang paraan para makabalik ka pa sa kanila. Dito ka na sa piling namin habang panahon. Tingnan mo sila. Masasaya naman silang kasama. Hindi ba? Pagmasdan mo sila. Nagdududa ka pa ba? Ayan, nakikita mo na. Totoo kami at hindi guni-guni lang. Katulad ng sinabi mo sa iyong kaibigan. Ibalik mo na ako sa amin. Ayoko dito. Gusto ko makita ang lolo at lola ko. Yung mga magulang ko. Sila yung gusto kong makasama. Hindi! Dito ka na. Kasama namin. At pagsapit ng kabilugan ng buwan, darating ang Panginoong Lucifer. Haharap tayo sa Kanya at pag-iisahin niya tayong dalawa bilang mag-asawa.